Well, 1980s. Kayo po ba'y dumaan sa, wala pa ho ng PUA at O1, no? Kayo po'y direct hire da. Direct hire ako pero hindi ko alam ang proseso dahil hiningian lang ako ng mga requirements to process nung passport. Sorry, nung 80s hindi pa ako dumaan sa PUA. Kaya po, kami lahat yung embassy mismo ang naghahanap kasi talaga sila ng sastre. Ganun ang sasabihin ko. Sige po. Sir, kayo po ba'y dumaan po sa PUA noong 80s? Nung 1980s, hindi yata ako dumaan sa PUA kasi ang nag-recruit sa amin ay sa Saudi Embassy talaga. So, hiningihan lang kami ng requirements like birth certificate at NBI clearance at nalaman namin paalis na kami. And then, mabilis yung less than 1 month. Medyo tumagal din naman ako kasi marami kami. Ako ang doon sa batch namin na ni-recruit, ako ang pinakahuli na nakaalis. In fact, maswerte ako kasi nung na-recruit nga ako, buo na yung team. Kaya lang nung nakita ng Arabo yung aking skill, ay mayroon siyang inalis muna doon sa team at ako yung siningit. Siningit po kayo. So, sir, first, negative yung dating nung una, no? Inasahan nyo ba yung gano'n? So, hindi pala smooth sailing yung inyong unang taon po sa Saudi Arabia? Sa aking pagtingin, it was smooth sailing. Although, syempre, meron kang period of adjustment, maraming mga discouragement ka naririnig sa mga kababayan mo na nauuna doon, pero hindi ako nagpa-apekto doon. Positive pa rin talaga ako doon sa aking goal na gusto kong maging successful. Kung hindi man ako nakatapos ng college, maging successful na ako doon sa career ko. Okay. Well, yung ito po, saan po kayo unang tumira or nagtrabaho? Sa Riyadh ba? Anong lugar ng Saudi Arabia? Ang unang trabaho ko talaga, nasa Jeddah talaga ako. So, hindi ako nakapagtrabaho sa ibang cities ng Saudi Arabia. Although, nagta-travel ako nung later na dahil sa aking nature ng work. Pero, sa Jeddah talaga ako nagsimula. Okay, Kalawel, ano ba yung mga, so from the 80s, 90s, early 2000, ano po ba ang mga milestone ng inyong trabaho, ng inyong buhay doon sa Saudi Arabia? Okay, milestone. Sa 3 dekada at kalahati, sa unang 10 taong ko, nagtrabaho ako bilang mananahi. Sa una, hindi ako masaya doon sa aking employer, so lumipat ako sa iba. Bali, sa 10 taon na yon, 3 employer ang nilipatan ko bilang isang mananahi. After 10 years, nagkaroon ako ng opportunity, may nag-offer sa akin na bibigyan ako ng visa at pwede ako magtrabaho na as freelancer. So, ginrab ko rin yon. So, pag umuwi ako dito sa Pilipinas, tapos pagbalik ko, ayun, nagtrabaho ako sa unang-una sa isang patahian na minanage ng isang Filipino din, kababayan natin. Okay din naman yung trabaho namin, kaya lang dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng Gulf War. Unang-unang Gulf War. So, nagsarado yung shop namin at sinabi sa amin ng amo naming Pilipino na maghanap muna kami ng ibang trabaho. So, that was the chance na nakapaghanap ako ng trabaho sa isang interior design shop at ginawa akong parang assistant ng aming architect. At doon nagsimula na nagbago ang aking career. So from being a sastre now kasi ako nung sige. Paglagpas na lang. Inom muna
muna tayo. Sige, inom muna tayo para relax. Dito ka mag-lunch, magluluto ako. Seafoods. Okay, Kalawel. So from being a mananahe, kayo po'y nasa designing na, no? Oo, interior. Interior design. Oo. Interior designing naman ng... Ay, ano yan, basura. Dahon ng aratiles. Okay. So, Kabeni will ask you, and then you will respond. Kalawel, how are you? At na-miss ka na namin dito sa Jeddah. Kamusta naman ang buhay mo dyan ngayon? Una sa lahat, binabati ko kayo, Mafi and Kabeni. Nako, miss na miss ko kayo dyan. Kamusta na ba kayo dyan sa Jeddah? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Unang-una, binabati ko kayo, Kabeni at Tita Mofi dyan sa Jeddah. Namimiss ko na rin kayo since umalis ako dyan sa Jeddah, mga 2 taon na nakalipas. Siguro better yet, you wave na lang. Hi, Kabeni. Sige. Sige, 1, 2, 3, go, sir. Hello, Kabeni at Tita Mofi. Actually, namimiss ko rin kayo dyan sa Jeddah simula nung umalis ako, 2 taon nang nakalipas. At maayos pa naman ang aking kalagayan dito sa ngayon. Nag-enjoy pa rin ako sa aking retirement. At I keep myself busy sa pag-travel at sa pag-aalaga ng mga halaman ko dito sa... Alam mo kasi, Kabeni, di ba? Mahilig ako talaga sa halaman kahit nung nasa Saudi pa. 1, 2, 3, go. Alam mo naman, Kabeni, na kahit na nasa Saudi pa ako, mahilig talaga ako mag-ayos ng bahay, ng paligid ng bahay. So, since nandito ako sa Pilipinas, ginagawa ko rin kung ano yung mga ginagawa ko dati sa Jeddah. Okay. Kalawel, siguro sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, or of course kami, kilala namin kayo, at napakalaki ng naiambag niyo sa ating Filipino community, kwento naman ninyo yung inyong mahabang buhay, karanasan sa pagiging OFW dyan sa Saudi Arabia. Kabeni and Mafi. Kabeni at Tita Mofi, nung dumating ako dyan sa Saudi Arabia, medyo syempre kinakabahan ako kasi first timer din ako. Pero matibay ang loob ko at alam ko kung ano ang aking goal at alam ko ang aking gagawin para ma-achieve ko ang aking mga goals. Pumunta ako dyan, accidentally. Mayroon lang tumawag sa akin, tinanong ako kung gusto kong mag-abroad. Sa una, nagdalawang isip ako kasi nag-start, kaumpisa ko pa lang mag-put up ng aking maliit na negosyo. Pero naisip ko, mas maganda sigurong mag-abroad muna kahit na 2 taon lang. Dahil unang-una, gusto kong makapag-ipon ng pera para pagbalik ko dito sa Pilipinas, ay magre-review ako sa aking pinag-aralan. Kalawel, alam po ang inyong course sa college nung tinapos po? Nag-aral ako ng Business Administration in Accounting. 4th year, graduating ako noong umalis ako. It was October, gagraduate ako. Mayroon lang kulang sa mga subjects na kailangan ayusin, pero nag-decide akong umalis kasi parang mas nakita ko yung mas malaki yung opportunity ko sa ibang bansa kaysa dito sa atin. And this is anong taon? That was na December 1981. Wow, matagal na rin. Matagal-tagal na rin. Ilang taon po kayo noon? I was 25 during that time, pero buo ang loob ko na maging successful ako doon. Ginawa ko ang lahat ng paraan. Although mayroon konting pangamba, pero lakasan lang talaga ng loob at saka kailangan nasa tamang direction ka. Tito Lowell, marami pong mga during the 80s, hindi ho ata Middle East ang preferred destination ng ating mga kababayan, kundi Amerika. Noong time na yun, kayo nagdalawang isip mo?
nakita ko sa Amerika kasi parang mahihirapan akong pumunta doon. Sa Middle East, mas medyo madali makarating sa Middle East. Kaya doon talaga ako, parang, kumbaga sa during that time, parang naisip ko parang stepping stone lang ang Saudi Arabia. But then, I found out na yun na pala talaga ang aking second home. At doon talaga ako tumagal ng 36 years. Kalawel, isa sa mga reason kung bakit hindi nagtatagal ang ibang mga kababayan natin is homesickness. Isa yun sa mga nagiging kalaban. At of course, culture shock. Dahil Saudi Arabia is a different country. No? Iba yung kanilang kultura, iba yung religion nila. Paano kayo nag-adjust ng mga unang mga buwan ninyo taon? Ang aking period of adjustment, parang hindi masyado. Namimiss ko ang family ko, mga kaibigan ko dito sa Pilipinas. Pero in-enjoy ko kasi yung aking trabaho doon. Oo. Kung sino yung nakikita ko, na-meet ko ng mga naging kaibigan, dinevelop ko yon na kasi wala tayong magagawa na sa ibang bansa tayo. So we have to create a new circle of friends. At syempre kung sino yung mga tamang tao na dapat natin pakikitunguhan, pakikisamahan para hindi tayo madala sa hindi maganda. Okay. So Tito Lowell, ikwento naman ninyo po yung una nyong trabaho doon. Experience nyo as ang amo ho ba ninyo Saudi na? Nung unang dating ko doon, syempre maraming mga unang mga Pinoy na nadatnang ko doon sa tirahan namin at lahat sila ay puro negative ang naririnig ko sa tungkol sa amo namin. Ako naman, ano po ba yun, trabaho niyo? Nagpunta ako doon bilang isang mananahi, sastre. In fact, noong panahon na yon, pangalawa kami na shop ng Filipino sa Jeddah na pumunta doon sa Saudi Arabia. Isa kami sa mga pioneer sa Saudi Arabia na mananahi. Okay, ang galing yun. Tapos, Tito Lloyd, you have an experience dito sa Philippines na mananahi na kayo even before. Nag-aral ako after graduating from high school. Hindi kasi ma-afford ng family ko na ipadala ako sa course na gusto ko, no? Kasi ang gusto ko noon chemical engineering kasi doon ako, yun yung hilig ko noon. But since hindi nila ako mapag-aral, may isa akong kapatid na nag-o-offer na total hilig mo rin naman na magtatahi, mag-aral ka na lang ng tailoring. So ginrab ko yung opportunity na yon. Tapos yung 6 months course ay ginawa kong 3 months course lang para pagkatapos ko ng yung vocational course na yon ay makapagtrabaho na ako kaagad. Which is na-achieve ko naman. Kalawel, ito po gaano kayo katagal doon sa unang yung trabaho? Teka, sandali. Siguro yan? Registered, sandali. Kalawel, siya po ay nasa Laguna na. Kamusta Kalawel? Kamusta ka dyan sa Laguna? Maayos naman ako dito, Benny, since 2 years ago na umuwi ako dito sa Pilipinas. Maayos naman ang kaligayahan ko. Ini-enjoy ko yung aking pagre-retire in spite of the fact na namimiss ko kayo. Sorry, isa pa po. Benny and Tita Mafi. Tita Mafi, sige. Ready tayo. Tito Lowell na mga Arabo, sabi ko totoo yun, sabi ko ganon. Kaso lang, depende rin yun sa inyo kung ano yung nyo. So kailangan talagang alamin nyo yung mga karapatan, magkakaroon kayo. Tito Lowell, straight body. Ready? Tito Lowell, ano ba itsura ng Jeddah nung 80s? Kasi syempre, tama ba, nauna kayo kay Benny? Hindi ko lang alam. Parang early 80s din siya. Anyway, para sa mga bagitong OFW, bagong salta sa Jeddah, ano ba yung tsura ng Jeddah noong unang punta ninyo at saka ngayon? Nung dumating ako sa Jeddah, medyo parang disyerto pa.
daming ginagawang kalsada. Maraming kalsada na nawala pa, at yung sinasabing ballad area noon ay parang hindi pa talaga ganun. Talagang hindi siya develop. Inaabot pa yon na dagat. Konti pa ang Pilipino o marami na? Marami na rin ang Pilipino nung panahon na yon. Oo. Yung time na yan is more on the construction boom siguro dito. Oo, at ang mga time na yon, marami pa kaming nakikita na mga street sweeper na mga Pilipino. Hindi kasi yung time na yun nasa pa-boom na yung boom na. Okay. Pero yung time na 90s, ano ho ba nag-iba after 1 decade? Meron mo bang after 1 decade, medyo nagigpit na ang mga rules and regulations sa Saudi. Dahil siyempre na-observe nila maraming mga paglalabag sa kanilang batas. So medyo hinigpitan nila ang kanilang batas, lalo na sa halimbawa sa pagtitipon-tipon, yung mga parties, ganyan. Yun, medyo mahigpit. Telephone. Jeff, pakipatay muna. Hindi ko sasagutin, patay lang. Well, nagkaroon kayo ng sabihin na natin level up ng inyong career. Ikwento nga ho ninyo mula sa pananahe, kayo po'y nag-interior designing naman. Oo, nagtrabaho ako sa interior design. At syempre, sa attitude ko talaga is pagdating ko sa trabaho, kailangan focus ako sa trabaho ko at ibibigay ko yung best ko para kahit na anuman ang trabaho na ibibigay sa akin, magagampanan ko yung aking ano. At saka isa sa karakteristik ko, kasi ako result oriented. So madali ako makakuha ng instruction at madali ko rin ma-deliver yung tamang result doon sa mga nire-require sa akin. Interior designing is yung same discipline ho ba no yun ang nagamit niyo or pinag-aralan niyo pa from scratch, from zero? Ang interior design at saka fashion design is different. They're all arts. Ang ano ko is meron kasi akong skill na madali akong natututo. Dahil sa personality ko, tahimik ako, observant ako. Ino-observe ko ang lahat ng paligid ko. So, madali ko silang natutunan at maayos naman ang aking naging trabaho. Okay, kunyari ako si Kaben. Kamusta naman po ang after ng inyong designer, pagde-design, meron kayong ibang naging trabaho naman? After nung pagde-design ko, siyempre, nagtatrabaho ako sa isang company that is 8 hours a day job. After office hours, ay nagtatrabaho ako, tumatanggap ako sa bahay ng pagtatahi. Hindi ko sinayang yung aking oras sa hindi productive. Although, syempre, nakikisama ako sa mga kaibigan ko, pero hindi ko priority yun . Ang priority ko kung magkaroon ng magandang buhay pagbalik ko dito sa Pilipinas. So talaga may plano po kayo na talagang, alam mo na, hindi naman tayo bumabata. Talagang kailangan planado na yung ating mga susunod na taon na. Nakaplano siya pero wala siyang timeline. Basta kung ano lang yung darating ay kailangan lang natin pinagkaigihan ko lang kung ano yung mga dumating para maging susi yon sa aking pagiging successful. So interior designer, and then kayo po'y nagtatahi pa rin? Nagtatahi pa rin, may sarili akong makina sa bahay. Tapos tumatanggap ako kasi during that time medyo malaki pa naman ang bayad sa pananahe. So 80s, 90s, year 2000,
yung 3 dekada po na yun, ano po ang naobserbahan yung mga pagbabago? Pagdating po sa ating mga OFW, sa mga trabaho, sa ating, and then of course yung ating, yung kalagayan po ng ating mga kababayan doon. Ang na-observe ko is hindi naman lahat ng mga pumunta ng Saudi Arabia ay pinalad. Unang-una, syempre, it's a fact na maraming pumupunta doon na hindi naman nila alam talaga kung ano yung yung dadatnan nila doon. Pangalawa, karamihan din, hindi rin nila alam kung ano yung mga karapatan nila. So ako kasi, nag-research ako. Alam ko ang culture ng Saudi Arabia, ano yung dapat kong gagawin. So, yun yung mga naging susi doon sa aking... And then eventually, Kalawal, naging active kayo sa Filipino community doon, sa Jeddah. Ano po ba ang inyong mga sinalihan, mga grupo o mga organization? Nag-umpisa yung aking pagiging active sa mga community sa Saudi Arabia nung hawak ko na yung as a marketing agent ng isang brand na money transfer sa Saudi Arabia. Doon, marami akong na-meet na iba-ibang mga grupo at kami ang nag-o-organize ng event para dito sa isang company na to sa Saudi Arabia, sa buong Saudi Arabia. Okay. And then ano yung grupo na yun? Ano yung... naging miyembro ako ng Kaagapay, Kinabong, no? Kilabong Concha. Yan, kay sa OCL, naging member ako. Marami pang iba. Sabihin nyo, still remember ka, Benny, first time tayo nagkakilala at Kamapi. Ganoon. Natatandaan mo, Benny? Okay, Teka, sandali ako. Kailan nga ba yun? Okay, sige. Okay, Ka Benny, dito kayo. Ka Benny, natatandaan mo ba? Kamapi. 1, 2, 3, go. Kabeni at Madam Muffy, tanda pa ba ninyo kung paano tayo nagkakilala? Alam ko si Tita Muffy na kilala ko ito sa isang organization sa FAME. Tapos si Kabeni sa OCL ko na ito na kilala. Okay, so ano ba yung ano naman yung natin, ano naman yung pagkakilala mo sa amin? First impression na Kalawel sa amin. First impression ko sa iyo, Kabeni, ay ito, 1, 2, 3, go. Ang first impression ko sa iyo, Kabeni, is syempre nakikita ko respected personality ka sa Jeddah. Kaya buong tiwala rin ako, buong loob din ako na sumali sa grupo kasi unang-una nakita ko rin yung 5, 4, 3, 2, go. Kalawel, kamusta ka na dyan sa Laguna? Balita namin 2 years ka na dyan at syempre namimiss ka namin dito, kami ni Mafi. Ready, 1, 2, 3, go. Kabeni at Tita Muffy, okay naman ang kalagayan ko dito since 2 years ago na nag-decide ako mag-retire. Sa ngayon, ini-enjoy ko po muna ang aking retirement. 2 taon na nakalipas. At syempre, namimiss ko kayo dyan, yung mga happenings natin dyan sa Jeddah. Pero maayos ang kalagayan ko dito ngayon. Okay. So, Q&A na tayo. Kunyari ako si Kalawel, konting background lang about siguro yung buhay mo for many years sa Jeddah. Paano ka ba napunta ng Saudi Arabia in the first place? Alam mo, Kabeni, 1, 2, 3. Alam mo, Kabeni at Tita Muffy, nakarating ako sa Jeddah ay aksidente lang, walang plano. Biglang merong nag-recruit sa akin na pumunta ng Saudi bilang isang mananahi. Samantalang Pwedeng para ganyan. diretso yung yan, very good. Very good.
Sige, same question, sir. Ano, ano po? Medyo ganun po kayo. Medyo. Ganito. Yeah, yung pagkaupo niyo. Okay. Very good. Tingin kayo sa camera po, ha? Okay, ready. 1, 2, 3, go, sir. Tita Mofi at Kabeni, nakarating ako sa Jeddah 36 or 37 years ago. Parang aksidente lang, walang plano. Mayroon lang biglang may tumawag sa akin na sinabi na kung gusto ko daw mag-abroad. So, nag-apply ako at nakita naman nila na qualified ako. Nag-aaral ako noon sa fourth year na graduating sa isang university dito sa atin. So, since dumating itong opportunity, nag-decide ako na umalis ng Pilipinas muna para mag-ipon para sa aking review. Ano ba ang tinapos mo, Kalawin? Nag-aaral ako ng Business Administration in Accounting. Bilang working student, nag-aaral ako sa gabi at nagtatrabaho sa umaga dito sa Pilipinas. Ito po ba yung time na nagkaroon na ng mga agency at wala ng mga direct hire? Kasi sila ay nag-bid na. Hindi pa. Meron pa rin naman mga direct hire nung pangalawang dekada. Ang medyo nagbago lang is yung mga batas like yung tungkol sa tipon-tipon, ganyan, bawal ang babae lalaki na nagmimix, bawal yung pag-iinom, mas lalo silang humigpit sa mga drugs, ganyan. Tito Lowell, ito po ba yung time na yun is booming na rin yung inyong career nung 90s na yan, after one day? Nung time na yon hindi ko pa masasabi yung booming yung career ko kasi parang nung 1990s parang nag-uumpisa pa lang din ako ulit. Kasi yung first 10 years ko, syempre pa lang yun yung parang nag-aaral pa lang ako. So, nung pangalawang dekada na, medyo natuto na ako at marami na akong binago sa aking career. So, Tito Lowell, ito po ba yung time na yun ay, of course, marami na kayong achievement. Hindi lang doon sa Saudi Arabia, nakapagpundar ba kayo ng mga properties na dito, mga projects dito sa Pilipinas? Maraming mga akong nagawa dahil sa aking pag-empleyo sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Unang-una, it is a fact na marami din akong natulungan na mga Filipino na nirekomenda para makapunta sa Jeddah. At yung pag nakapunta na sila, pag nakarating na sila sa Saudi Arabia, parang masaya ang feeling ko dahil ang feeling ko is mayroon na naman isang family akong natulungan para umangat ang buhay. Hindi ko lang sila matandaan kung sino na sila, pero nandiyan lang sila. At hanggang ngayon, nagme-message pa rin sila sa akin at grateful sila sa aking mga ginawa sa buhay nila. So mga 100 people? More than 100 people? Hindi naman siguro. Nag-multiply na lang yon dahil syempre pag tinulungan ka, tutulong sa iba. So hindi ko na yon, basta directly mayroon akong mga natulungan. Sa rin ninyo? Sa industry rin ninyo? Sa pananahe, sa iba-ibang industry. Sa aking mga industry naman, kasi nung panahon, maraming mga TNT at hindi pa naman masyadong mahigpit noon. So ang ginagawa ko, ina-accommodate ko sila sa bahay, 2, 3, tinuturuan ko silang magtatahi at binabayaran ko sila ng sapat. Okay.
Kalawel, bigyan kita ng Sige, meron po syempre mga issue, concerning our OFWs. Gusto ko malaman yung inyong opinion. Number one, totoo bang merong labor export policy ng ating bansa? Kasi ang pagiging OFW ay panahon pa ni Marcos. Pero parang hindi naman nababawasan ang mga gustong umalis ng bansa. Kasi hindi naman natin sila masisisi. Unang-una, malaki talaga ang kita doon sa labas ng bansa. Pero sa tingin ko lang, bilang ako, kunyari si Kabeni, parang yung ating labor force naman dito sa Pilipinas ang nagsasuffer. Dahil yung mga magagaling ay napapakinabangan ng ibang bansa. Katulad doon ninyo. Nabawasan tayo ng magaling na sastre. Di ba? Ano po ang inyong opinion po doon? Do we have really a labor export policy as part of the government? Well, ang labor export policy, sa aking pananaw, wala naman sa gobyerno yun eh. Nasa tao yun eh. Dahil mas malaki talaga ang opportunities natin sa ibang bansa. Hindi lang sa Saudi Arabia. Yes. Katulad sa family ko, meron din akong brother na nag-immigrate sa ibang bansa. At hindi natin mapipigilan yon dahil mas malaki ang opportunity at thanks God, naging successful naman siya doon at hanggang ngayon nandoon pa rin siya. So, ayan. Tapos start with Kamafi. Tanong ni Kamafi. Ano naman ang masasabi niyo sa reintegration policy ng ating gobyerno? Kasi natural, uuwi pa rin, lalo-lalo sa Saudi Arabia. Usually, ang contract po doon ay 2 taon lang. Pero ang katotohanan ay pag-uwi ho dito ay wala silang kabuhayan. Tama. Okay. Is the government doing something about it? Or kung meron man, kulang na kulang? Ano mo yung Kamafi, sorry. Tita Mafi, regarding doon sa integration na sinasabi ng gobyerno natin, ay para wala naman akong nararamdaman talaga na reintegration program para sa mga OFW. Katulad ko, I mean, syempre, pagdating ko dito, gusto ko mag-reintegrate, walang programa ang gobyerno para doon. Talagang kailangan ikaw rin talaga ang magtrabaho para integrate ka dito sa ano. In fact, it took me about a year and a half bago ako makapag-adjust sa buhay dito sa Pilipinas. Like sa pagdadrive, yung saan ako magpa-park, ano yung sasakyan ko, saan ako bababa, all those efforts. Until now, marami tayong mga kababayan na minsan nagme-message sa akin, Tito Luel, ano bang magandang negosyo? Wala akong masasagot. Kasi na-experience ko eh. So, yun. So, Tito Luel, po ba, kung kayo po ang tatanungin, ano ang solusyon doon, sir? Kung meron kayong, do you have any suggestion? Ay, unang-una, syempre, Benny, magandang tanong yan. Sige. Alam mo ka, Benny, magandang tanong yan. Ganito kasi yun eh. Unang-una, dapat tayo din sa sarili natin, determinado tayo na pag-uwi natin dito ay magiging successful tayo. Oo. Huwag tayong umasa sa gobyerno para sa ikauunlad natin. Kung mayroong maibibigay ang gobyerno sa atin, maraming salamat. Pero ang ating pag-aasenso ay talagang kailangan sa atin manggagaling. Determined tayo kahit na walang suporta ang gobyerno, merong suporta o wala, kailangan tayo ang gagawa ng paraan para maging successful dito sa Pilipinas. Kayo po'y nagmayari din ng isang restaurant? Sa Saudi Arabia, nagkaroon ako ng mga sariling negosyo. Mayroon akong restaurant na nagki-cater sa mga Filipino na gustong makapagtipid sa kanilang daily na kinakain. Tapos nagkaroon din ako ng salon, barbershop at coffee shop. Then
advertising agency, Wow. at food distribution. Food distribution. Pero merong mga naging successful, meron hindi naging successful. Pero okay lang kasi kasama sa pagninegosyo yan, yung risk na hindi ka maging successful eh. Kabeni, sabihin ka Kabeni, ang tanong ni Kabeni, mahirap mo ba mag-business ang isang Pilipino doon? Dito sa Jeddah. Medyo mahirap pag... Kabeni, madali lang. Medyo mahirap. Okay. Kabeni, medyo mahirap pag wala kang contacts. Hindi natin masasabing connection. Contacts, siyempre kailangan natin ng sponsor. At siyempre, equip ka dapat sa pagiging entrepreneur mo. Kailangan alam mo. Dahil ako naman kasi is business administration. Mayroon na akong background kung paano at least mag-manage ng negosyo, mag-manage ng tao, at mag-manage ng finance. Yun yung mga tatlong bagay na importante kung mag-uumpisa ka sa pagninegosyo. Sila yung mga natulungan yung makapasok sa Saudi ay naging empleyado na ninyo. Yung mga iba naging empleyado ko, yung mga iba naman may nagtatrabaho sa iba, yung iba naman mayroon ng silang sariling mga racket dahil dun sa mga turo ko. So sir, sa community, balik tayo sa community, ano bang nakita niyong positive thing about the Filipino community? Sa tagal ko na rin nag-i-interview din kasi, it's really not perfect. Kasi meron talaga mga inggitan, mga hindi nagkakaunawaan ng mga grupo-grupo. Pero from your perspective, for your 30 years of experience, ano ho ba nakita niyong positive about the Filipino outside of the country? Ang maganda lang sa pagsasali or pagiging active sa community kasi you gain a lot of friends. Okay? Pag minsan meron kang mga gustong tulungan, not for yourself but for others, meron kang malalapitan na makakapagbigay ng magandang solusyon doon sa problema nila. Oo, hindi lang din porke sumali tayo sa organization is kailangan mayroon tayong benepisyo. Dapat isipin din natin ano ba ang maitutulong natin doon sa organization na sinalihan natin. Nga pala, bakit OCL, sir, napansin? Sabihin mo, Kabeni, alam mo, ka-OCL tayo eh. Ang nakita ka naman na maganda sa atin ay 1, 2, 3. Kabeni. Kabeni, magka-OCL naman na tayo, ang pagkakaalam ko, naalala ko, kaya ako naging OCL dahil nung time na yon chairman ako sa Serenata. At ako ang nag-represent ng Serenata Group sa OCL. So from that time, naging OCL member na rin ako. What is Serenata, sir? Serenata is a choral group composed of mga bata na nag-aaral at under Mrs. De Los Santos, si Sylvia, tinuturuan niya yung bata para magkaroon ng concert yearly para padala ng 4 na scholar yearly through Bantay Bata. Galing naman sa I think na-interview pa ni Charles at ni Francis Salud yes, I think about Serenata. Okay, Callowell, ano ba ang inyong ginagawa ngayon as a retired OFW? Kailan po kayo umuwi pala? At ang unang tanong, what made you decide na tuldukan ako na yung aking pagiging OFW and then I go back to the Philippines? Siguro Kamafi na. Kamafi. Tita Mafi, nag-decide ako na umuwi noong 2 years ago. Pero pinaghandaan ko talaga ito. Mga 1 year pa lang. Then dumating na talagang time na nag-decide na akong umuwi dahil nakikita ko since lahat ng mga negosyo na in-establish ko doon ay marami ng mga fees. So, napansin ko yung pumapasok na income is just enough to pay the people
to pay my sponsor. At wala na akong savings, expenses lang. So I decided to leave for retirement. Pero retirement is something na kumbaga nagsara ang isang pintuan, may nagbukas na bagong pintuan. Ano ho ba ang plano ninyong mangyari dito pag inyong pag-uwi at retirement? Nung pagdating ko dito, syempre marami akong mga adjustments. Since 36 years ako, it is a fact na marami kang nararamdaman na pagbabago. Yung unang-una, syempre medyo kabahan ka, ganyan, dahil wala ka ng income. Hindi tayo naman sa Saudi Arabia, wala naman tayong pension. Ang inaasahan lang natin is yung ating end of service benefit. Yung end of service na benefit natin, gaano ba lang kadali igagastusin yon kung wala kang income dito. So ang ginagawa ko sa ngayon, nag-enjoy lang ako sa aking retirement, like pupunta sa mga kaibigan na mga ex-Saudi rin, pag may invitation, ganyan, mingle sa family dahil 36 years nga akong nawala dito. So nakikipag-bond sa family, minsan namamasyal, at yung may mga negosyo na maliit na pinapasyalan ko. Then, meron din kayong offer na maging administrator ng inyong village? Merong offer dito sa akin sa aming village na maging admin ng Homeowners Association. Hindi ko pa siya tinatanggap dahil it requires an 8-hour job, 6 days a week. Hindi pa ako ready sa ganong pag medyo nagawa ko na yung mga gusto kong gagawin muna, tsaka ko na tatanggapin yung trabaho na yon. Although sa ngayon, medyo tumutulong ako sa kaiuunlad ng aming subdivision. Okay, sir. Tito Lowell, o ako kunyari si Tito Benny. O Lowell, ano ba ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? OFW at magiging OFW, mga papaalis pa lang, sa inyong experience, mahabang experience bilang OFW. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Benny at Tita Murphy, ang aking mensahe sa ating mga kababayan na sa ngayon ay nasa ibang bansa pa, not particularly in the Philippines, ay kailangan maghanda tayo while we are there. Unang-una, we have to save. Tapos, pangalawa, we have to develop yung skill natin sa pag-business or skill para pag-uwi natin dito ay mayroon tayong magagawa, hindi lang yung paperworks or office work. Kailangan talaga natin ang skill kasi kung wala tayong skill, matitenga tayo sa bahay. At mahirap kung mag-start ka ng negosyo na hindi mo alam kung ano yung negosyo na papasukan mo. Kailangan din na hilig natin itong papasukan natin na negosyo pag-uwi natin dito sa Pilipinas. Siguro while we are there, while we are in the other countries, umpisa tayo magtayo ng maliit lang na negosyo. Umpisahan natin para ma-experience natin yung excuse. Ma-experience natin yung Take 3. 1, 2, 3. Pick up na lang tayo dun sa magtayo ng maliit na negosyo. Magtayo ng maliit na negosyo, konting puhunan,
para lang ma-experience natin yung pagiging negosyante, yung pagpapatayo ng kung paano ba yung proseso, ano ba ang kailangan, paano ba magtayo ng negosyo para pagdating dito, meron na tayong experience. Ayos lang na hindi tayo maging successful kasi learning process yun eh. Hindi lahat ng negosyo ay pero kung na-experience nyo na yung hindi maging successful, pag uwi nyo dito, I hope na pag lahat ng papasukan ninyo ng mga negosyo ay maging successful. Pero kung hindi successful, na-experience na ninyo dati, so alam na ninyo kung ano yung mga dapat na gagawin. Katulad nung halimbawa, kung ang ating kasi na parang graph yan eh. Kung ang graph natin ay naging straight line na or going down, kailangan gumawa tayo ng panibagong graph para aakyat ulit tayo doon sa graph. Medyo mahirap i-explain, pero isa yon sa mga paraan na in-apply ko sa buhay ko. Okay, sige po. Pasalamat na tayo sa Barangay OFW. So, anong sasabihin ko? Ay, nako, Ka Benny, maraming salamat sa pag-guest ko dito. At saka Tita Mapi. Sana, Ka Benny, pag ikay nakauwi ng Pilipinas, idaan ka naman dito sa Laguna. Yung aming yung bahay ko dito, nagluluto ko. Okay. Mga kababayan dyan. Mga kasama natin sa OCL, namimiss ko kayo. Pwede you can greet na you can greet. At hanggang sa muli, kasi meron silang tagline dito sa Barangay OFW ang bida. Gaganon kayo. Sa editing namin, magsasabay kayo. So Okay. yung video nila doon, tsaka video natin sa Marco. So dapat magkaroon ng nakasync yung ating dahil dito sa Barangay OFW, OFW ang bida. Dapat yung pagano natin sabay. Dahil dito sa Barangay OFW ang bida. Okay, 1, 2, 3. Kasi ang tendency kasi, ang itsura niyan, ilalagay nila kayo sa TV. Yung video natin, papadala ko sa Jeddah. Tapos ipa-flash nila sa TV. Tapos sa editing, pwedeng full screen kayo. So si Kamafi tsaka Tito Benny nandito sa gitna. Just imagine, nandito yung TV. Nandito silang dalawa. So pag ganon, dapat sabay. Okay. Okay, sige. So yun na yung message nyo muna sa OCL kay Ka Benny. Thank you. Binabati ko nga pala yung mga barkada natin dyan. Okay. Okay, doon na muna tayo. 1, 2, 3. Thank you, Benny, for guesting me. 1, 2, 3, go. Thank you, Ka Benny at Tita Mofi for guesting me dito sa inyong Barangay OFW. 1, 2, 3, go. Maraming salamat, Ka Benny at Tita Mofi sa pag-guest sa akin dito sa Barangay OFW. Take 4. 1, 2, 3, go. Thank you, Tita Mofi at Ka Benny sa pag-guest sa akin dito sa Barangay OFW. Pwede kayong bumati. Binabati ko yung ating mga kasamahan dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Namimiss ko rin naman kayo sa ngayon. Pwede nyo magnitin mga pangalan. Hindi na kasi baka mamaya hindi ko mabanggit lahat. Baka magtampo pa. Sige sir, 1, 2, take 3 tayo. Doon na sa yung... Ka Benny, maraming salamat at nai-guest niyo ako dito sa Barangay OFW. Diyan din sa ating mga kasama dyan sa Jeddah, yung mga sa dami ninyo, hindi ko na mabanggit pa lahat kayo Pero just maraming salamat sa inyo at of course namimiss ko kayo. Sana nandito kayo sa Pilipinas, daan lang kayo dito sa aking bahay sa Laguna. Lalo ka na, Tito Benny. 1, 2, 3, go po. Tito Benny at Tita Mafi, maraming salamat sa pag-guest ninyo sa akin dito sa Barangay OFW. Siyempre sa mga ka-OCL ko dyan, at saka pag-guest
ko sa inyong Programa? programa. Okay. 1, 2, 3, take 5. 1, 2, 3, go. Ka-Benny at Tita Mofi, maraming salamat sa pag-guest ko dito sa inyong programa, Barangay OFW. Siyempre, namimiss ko yung mga ka-OCL natin dyan at saka yung mga ibang mga Pilipino na membro ng iba-ibang grupo. Namimiss ko kayo. Sana sa pag-uwi nyo, pumasyal kayo dito sa akin at ipagluluto ko kayo ng mga pagkain na namimiss nyo na alam ko marami kayong namimiss na luto ko dahil pag nagpa-party tayo dyan, pag ini-invite ko kayo, ako talagang nagluluto para sa inyo. Lalo ka na, Ka-Benny, pumasyal ka dito, si Tita Mafi, nakarating na yan dito, at saka si Adam, at saka si Tita Judy. Okay. Maring Tess Moral, nakarating na yan dito sa akin, Ka-Benny, ha? Pumasyal ka dito, at ipagluluto kita. Maraming salamat. Okay. So, yung closing natin. Okay. So, sabay-sabay tayo, ha? Okay. Dahil, kunyari ako, Tito Benny. 1, 2, 3. Dahil dito sa Barangay OFW. Dahil sa Barangay OFW. Dahil dito sa Barangay OFW ang bida. Okay, 1, 2, 3. Dahil dito sa Barangay OFW ang bida. Okay, sige sir. So hindi na ako magsasalita kasi marinig ako sa mic. 1, 2, Teka, 3. practice muna ako. Dahil dito sa Dahil dito sa Barangay OFW ang bida. Okay. Ang bida, mahaba. Ang bida. Ang bida. Ang bida. Okay. Bida. Okay. So bida is ganun. Bida, pag ganun. Kapag ganun. Pag ganun. 1, 2, 3, go. Dahil dito, okay. Dahil dito, 1, 2, 3, go. Dahil dito sa Barangay OFW ang bida. Okay, one more. Maganda na yan. Let's, Okay. one more version. Okay, 1, 2, 3, go. Dahil dito sa Barangay OFW ang bida. Very good. Okay, so tapos na. Kalawel, reintegration pinag-usapan natin, no? And then you start with Ka-Benny and Tita Mafi. Sa aking palagay, yung aking suggestion man, let's start with agriculture dito sa atin because ang mga OFW kasi mostly are from the provinces. So if you neglect the countryside, natural, mas maraming mangangarap ng umalis ng bansa. At sino na ang mag-aasikaso sa agriculture sa atin? Napaka-importante ng agriculture because of food security. Alam nga naman, lahat ng ating bigas ay aangkatin na natin. Ngayon. Okay, Ka-Mafi and Tito Benz. 1, 2, 3, 4, go. Ka-Benny at Tita Mafi, regarding doon sa integration, I think kailangan yata natin i-develop ang countryside, yung agriculture. Kasi wag natin pabayaan na mawawala yung agriculture sector dito sa Pilipinas. Dahil kailangan natin sa pang-araw-araw, kailangan natin ng food So, nawala ako. Teka ulit. Sige po. Take 2. Ayan. Take 2. 1, 2, 3. Ka-Benny, Tita Mafi. 1, 2, 3, go. Ka-Benny at Tita Mafi, kailangan natin yata ipagpatuloy ang agriculture sector. I-develop natin ang kasi darating ang araw pag wala na magtatrabaho sa ating mga farms, mawawalan tayo ng supply ng pagkain at lahat ng mga agricultural lands natin baka maging puro subdivision na. Okay. Sige sir. So for closing, your last message for our kababayans back in Jeddah and also your food for thought. Ika nga yung food for thought. Ano ba yung food for thought? Sipag pero budburan mo rin ng
Pangarap, pagbalik. Hindi, pangarap muna. Pangarap, sipag. Tiyaga, sipag. Hello, Ka Benny. Natandaan mo itong cabinet na to? Sa bahay ko ito dyan sa Jeddah, yung sa villa. Sorry na.